Sa pagpapatuloy ng ating kwento, matapos mapurify ang bloodline ng mga Red Fox Girls, kapansin-pansing mas humusay ang kanilang cultivation level. Hindi rin naging tamad si Tang ng gabing iyon. Patuloy niyang sinubukan ang bisa ng Red Foxtail Relic, gamit ito upang pasiglahin ang mga acupoint sa kanyang ulo. Sa kanyang sorpresa, napag-alaman niyang kaya rin itong pabilisin ang kanyang cultivation speed. Pagsapit ng umaga, matapos makitang normal at ligtas ang kalagayan ng mga Red Fox Girls, agad siyang lumipad patungo sa Ancestral Court. Sa sobrang bilis ng kanyang paglipad, nauna pa siyang makarating kaysa sa mag-asawang Liger. Habang patungo sa White Tiger Hotel, kinontak niya si Mayor Zhang. Ipinaalam ng mayor na wala siyang nagawa sa ikatlong araw ng auction dahil muling nakialam ang mga emperor. Dagdag pa rito, hinahanap na ngayon ng Red Fox Clan ang nakakuha ng Red Foxtail Relic, ngunit sadyang itinago ng Lingxi Chamber of Commerce ang pagkakakilanlan ng buyer. Nakiusap si Tang kay Mayor Zhang na tipunin ang lahat ng kanyang mga kaibigan para sa isang mahalagang pagpupulong. Matapos maipaliwanag ang lahat ng kailangan, dumiretso si Tang sa kanyang silid sa White Tiger Hotel, kung saan kasalukuyang nanunuluyan ang matriarch ng Ice Girls Clan. Pagpasok pa lamang niya, sinabi ng matriarch na nasa oras si Tang at dapat na niyang sabihin ng diretso ang kanyang pakay. Muling nagpakilala si Tang bilang Shira, at tahasang sinabi na kung papayag ang matriarch na makipagtulungan sa kanya, kaya niyang lutisin ang problema ng kanilang angkan. Nagpakilala ang matriarch bilang Huang Bingbing at agad na tinanong si Tang kung alam ba niya ang tunay na kalagayan ng Ice Girls Clan. Maingat na sumagot si Tang, una, kulang sila sa pondo at wala silang matatag na pagkakakitaan, pangalawa, may problema sila sa pagpaparami, bagaman aminado siyang hindi niya alam ang buong detalye. Dahil dito, biglang nagalit si Huang Bingbing. Para sa kanya, malinaw na hindi nauunawaan ni Tang ang lalim ng kanilang sitwasyon. Malamig niyang sinabi na kung nais ni Tang ang kamatayan, handa siyang tumulong. Agad siyang pinakalma ni Tang at ipinaliwanag na wala siyang intensyong maliitin ang kanilang kalagayan. Dagdag pa niya, nagpakita na siya ng sapat na sinseridad. Sino raw ba ang mag-aaksaya ng 5,000 elemental coins para lamang pagtawanan ang iba? Ipinaliwanag ni Tang na may espesyal siyang dahilan kung bakit interesado siya sa Ice Girls Clan. Ang isa sa kanyang mga kasamahan ay nagmana ng ice transformation. Nabigla si Huang Bingbing at agad na tinanong kung paano iyon naging posible at paanong nagkaroon ng ugnayan ang kanilang lahi sa mga tao. Tapat na sinabi ni Tang na wala siyang dahilan para magsinungaling, iyon ang katotohanan. Dahil dito, nakiusap si Huang Bingbing na dalhin siya ni Tang sa taong kanyang tinutukoy. Kailangan niya itong makita upang tuluyang maniwala. Ipinaliwanag ni Tang na kasalukuyang nasa Holy Mountain ang taong iyon para mag-cultivate, ngunit tiyak na makikita nila ito pagsapit ng gabi. Gayunpaman, iminungkahi ni Tang na pag-usapan muna nila ng mabuti ang problema ng Ice Girls Clan upang makagawa siya ng tamang pasya. Nang tuluyang kumalma si Huang Bingbing, ikinwento niya ang buong katotohanan. Lahat ng miyembro ng kanilang angkan ay puro babae. Ang kanilang paraan ng pagpaparami ay sa pamamagitan ng paghihiwalay ng bahagi ng kanilang kamalayan at pagsasanib nito sa isang taong gulang na misteryosong yelo, na magdadala ng isang spiritual fetus na mais-isilang lamang matapos ang 100 taon. Bukod dito, para makapagluwal ng supling, kailangan muna nilang umabot sa God level. Ang kanilang tirahan ay nangangailangan ng saganang ice element, kaya hindi sila maaaring umalis sa ice-filled Northland. Subalit patuloy namang numinipis ang Heaven and Earth energy sa Hilaga, dahilan upang unti-unting mabawasan ang mga miyembrong kayang umabot sa God level. Dahil sa mahabang proseso ng pagpaparami at sa patuloy na pagbaba ng lakas ng kalikasan, ang kanilang lahi ay nasa bingit na ng tuluyang pagkalipol. Tahimik na sinabi ni Tang na tila nauunawaan na niya ang ugat ng problema. Nang tanungin siya ni Huang Bingbing kung ano iyon, agad siyang lumikha ng isang soundproof barrier. Pagkatapos, tinanong niya kung naisip na ba nila kung bakit patuloy na numinipis ang Heaven and Earth energy sa kanilang lupain. Hindi nakasagot si Huang Bingbing. Ipinaliwanag ni Tang na simple lamang ang dahilan, ang karamihan ng Heaven and Earth energy ng buong planeta ay naiipon sa Ancestral Court. Dahil ang Ice Girls Clan ay naninirahan sa dulo ng kontinente, isang lugar na likas ng mahina ang enerhiya, sila ang unang naapektuhan.
Iyon ang tunay na pinagmulan ng lahat ng kanilang problema. Nabigla si Huang Bingbing at tinanong kung ang ibig sabihin ba nito ay ninanakawan sila ng Ancestral Court ng resources. Maingat na sumagot si Tang na, sa teorya, oo. Dahil dito, lalo pang nag-alab ang galit ng matriarch. Ipinahayag niyang tila nais talagang maubos ang kanilang maliit na clan at nagpasyang pumunta mismo sa Ancestral Court upang ayusin ito. Binalaan siya ni Tang na huwag maging pabigla-bigla, ngunit hindi siya nakinig at naglakad palabas ng silid. Nang tanungin ni Tang kung ano ang balak niyang gawin, hindi pa rin siya huminto. Napilitan si Tang na sumigaw upang pigilan siya, ipinaliwanag na kapag nagpunta siya roon, tiyak na siya'y aarestuhin. Pasigaw namang sumagot si Huang Bingbing na pupunta siya sa Great Spirit Emperor upang isumbong ang lahat. Bigla niyang inatake si Tang at inutusan itong umalis sa kanyang daraanan. Napatanong si Tang sa sarili kung likas bang mainitan ang ulo ng mga Ice Girls. Muling umatake ang matriarch at napilitan si Tang na gamitin ang Liger Gold Flame upang harangin ang suntok. Tumilapon siya at bumangga sa pader ng silid. Labis na nagulat si Huang Bingbing, kahit ika-9 na antas pa lamang ang cultivation ni Tang, nagawa nitong salagin ang dalawa niyang sunod-sunod na atake. Mahinang sinabi ni Tang na walang saysay ang pagpunta niya sa Ancestral Court. Ang pag-iipon ng swerte roon ay kagustuhan mismo ng lahat ng Great Demon Emperor at Heavenly Spirit Emperor, at hinding-hindi nila babaguhin ang sistemang iyon para lamang sa Ice Girls Clan. Sumigaw si Huang Bingbing at tinanong kung ibig bang sabihin ay hahayaan na lamang niyang tuluyang maglaho ang kanilang angkan. Ngunit kalmado at mariing sinabi ni Tang na kaya siya naroon ay upang lutisin ang kanilang problema. Pinayuhan niya ang matriarch na maghinay-hinay at mag-isip ng mabuti. Dagdag pa niya, siya ang financial sponsor ng kanilang angkan, kaya hindi nararapat na tretuhin siya ng ganoon na lamang. Sinabi ng matriarch na kapalit ng 5,000 elemental coins, handa siyang makinig sa ideya ni Tang. Inutusan niya itong ihayag na ang kanyang solusyon. Maingat na nagtanong si Tang kung posible bang gamitin ng Ice Girls Clan ang life energy sa halip na Heaven and Earth spiritual energy sa kanilang cultivation. Walang pag-aalinlangang sumagot ang matriarch na oo, at sa katunayan, mas mainam pa raw ang life energy. Ngumiti si Tang. Kung ganoon, simple lang ang solusyon. Sa kanyang isip, malinaw na malinaw ang sagot, ang Golden Valley. Para kay Tang, walang problema kung paminsan-minsang mag-cultivate roon ng Ice Girls Clan. Gayunpaman, dahil napakalayo ng Golden Valley mula sa Hilaga, ang tanging praktikal na paraan ay ang pagse-set up ng teleportation array. Ipinaliwanag ni Tang na ang space and time beacon na kanyang napanalunan sa auction ay sapat na pundasyon upang gawing isang super divine tool. Ang kailangan na lamang ay oras at ilang mahahalagang materyales. Ipinaalam niya kay Huang Bingbing ang kanyang plano, ngunit agad din niyang nilinaw na bagaman malulutas nito ang problema ng kanilang cultivation, hindi nito direktang masasagot ang suliranin sa pagpaparami. Tahimik na sinabi ni Huang Bingbing na ang kanilang angkan ay may mas mababa sa 1,000 miyembro, at mahigit 20 lamang ang umabot sa God level. Tumungo si Tang. Sinabi niyang para sa problema sa pagpaparami, may isa siyang mapangahas na ideya, ngunit kailangan munang mangako ang matriarch na hindi siya magagalit. Nagtaka si Huang Bingbing at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Tang na ang kanyang mungkahi ay maaaring makainsulto sa Ice Girls Clan, ngunit nakiusap siyang hayaan muna siyang tapusin ang paliwanag. Kung hindi ito katanggap-tanggap, sapat na raw ang isang pagtanggi. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, pumayag si Huang Bingbing at inutusang magpatuloy si Tang. Ipinaliwanag ni Tang na ang mga tao ay nangangailangan lamang ng 10 buwan upang makapagsilang ng sanggol, isang panahon na hindi aabot kahit 1% ng 100 taong pagbubuntis ng Ice Girls Clan. Ayon sa kanya, balak niyang pagsamahin ang Ice Girls Clan at ang mga tao. Sa teorya, sa loob lamang ng 1 taon, maaari nilang madoble ang populasyon ng kanilang angkan. Biglang sumiklab ang galit ng matriarch at pasigaw niyang sinabing papatayin niya si Tang. Agad namang umatras si Tang at sinabing isa lamang iyong suhestyon. Kung hindi siya pumapayag, wala raw problema, wala siyang intensyong pilitin siya. Mariing sinabi ni Huang Bingbing na imposible ang ideya ni Tang. Ang mga tao ay mga mortal,
Samantalang ang Ice Girls ay mga spiritual fetus ng Mysterious Ice, isang kombinasyong hindi kailanman maaaring mangyari. Tahimik na tumugon si Tang. Kung ganoon, paano naisilang ang kanyang kaibigan? Ipinaliwanag niyang bagaman hindi kasing puro ng kanilang bloodline ang sa kanyang kasama, sa tulong ng Frozen Throne, maaari itong umabot sa God level at hindi na magiging kaiba sa mga Ice Girls. Dagdag pa niya, ang mga lalaking isisilang sa ganitong paraan ay maaaring ulitin ang siklong iyon, at sa gayon, hindi nakakailanganin ng 10,000 taong gulang na Mysterious Ice. Napaisip ng malalim si Huang Bingbing. Alam niyang bihira na ang Mysterious Ice sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, nag-aalangan siya, para sa kanya, isa itong kalapastanganan sa kanilang angkan. Ngunit alam din niyang may loika ang plano ni Tang, at higit sa lahat, nasa kritikal na yugto na ang kanilang kalagayan. Hindi na nagsalita si Tang. Hinayaan niya ang matriarch na mag-isip. Alam niyang hindi madaling tanggapin ang ganitong ideya, kaya binigyan niya ito ng sapat na oras upang timbangin ang mga benepisyo at kapalit. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi ni Huang Bingbing na nais niyang makita ang tinutukoy na kasama ni Tang. Gusto niyang personal na maramdaman ang ice transformation power nito. Walang pagtutol si Tang at sinabing maaari nila itong gawin mamayang gabi. Nasabi na ni Tang ang lahat ng dapat niyang sabihin, kaya iniwan niya si Huang Bingbing at pumasok sa cultivation room upang mabawi ang lakas na nawala sa kanyang pagmamadaling bumalik sa Ancestral Court. Pagsapit ng gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mayor Zhang, dumating na ang kanyang mga kasama. Ipinaalam ni Tang kay Huang Bingbing na dadalhin niya si Wu Bangji mamaya, pagkatapos ay nagtungo siya sa silid ni Mayor Zhang. Pagdating niya roon, naghihintay na ang kanyang mga kaibigan. Halatang pagod ang lahat mula sa matinding pagsasanay, ngunit kapansin-pansin ang kanilang sigla at ang pagtaas ng kanilang cultivation. Matapos alamin ang kanilang progreso, ipinaalam ni Tang na sumali sila ni Mayor Zhang sa auction noong nakaraang araw. Ibinunyag niyang nakuha nila ang Space and Time Beacon at ang Golden Wing Blood Essence, na agad ikinatuwa ni Na Cheng at Guli. Bagaman wala siyang nakuha na Blood Essence na angkop para kay Wu Bangji, sinabi niyang may magandang balita siya para rito mamaya. Naluha naman si Dubai, walang magandang balita si Tang para sa kanya. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi siya nakakuha ng Heavenly Fox Blood Essence, kaya wala itong magagawa kundi umasa sa sariling lakas. Ipinaalam ni Mayor Zhang na malapit nang magsimula ang kompetisyon sa Ancestral Court, at ang top 10 ay makakatanggap ng token mula mismo sa Emperor. Bagaman bukas ito sa lahat ng lahi, malinaw na halos imposibleng makasali ang mga tao. Ngumiti si Tang at sinabing may isa silang maaaring lumahok, ang Liger Sword Saint. Ayon sa kanya, papunta na ito sa Ancestral Court at inaasahang darating sa loob ng 2 araw. Sandaling napaisip si Mayor Zhang bago biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Naalala niya ang God-slaying sword at tinanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit kinuha ni Tang ang sandatang iyon, para ibigay sa Liger Sword Saint. Ngumiti si Tang at tumungo. Agad na na-excite si Mayor Zhang, habang ang iba pang estudyante ay hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ang mga hakbang ni Tang ay malinaw, ang makuha ang loob ng Liger Clan. Kung magkakaroon sila ng matibay na posisyon sa hanay ng Golden Lion Clan, magiging napakalaking dagdag lakas ito para sa sangkatauhan. Ganoon din ang pakikipaglaban ni Mi para sa trono ng Peacock Clan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano. Sinabi ni Mayor Zhang na karapat-dapat si Tang na maging disipulo niya. Kung magbubunga ang lahat ng kanyang ginagawa, siya mismo ang magsusumit ng ulat sa organisasyon. Tahimik na sumagot si Tang na iyon ang kanyang responsibilidad bilang bahagi ng sangkatauhan. Dagdag pa niya, may isa pang clan na posibleng makuha ang kanilang suporta. Natuwa si Mayor Zhang at agad na nagtanong kung anong clan ang tinutukoy ni Tang. Tinanong ni Tang si Mayor Zhang kung naaalala pa nito ang Ice Matriarch na nag-auction ng Frozen Throne. Nang tunungo ang Mayor, kalmadong sinabi ni Tang na kasalukuyan itong nasa kanyang silid, at iyon rin ang magandang balita na kanyang binanggit para kay Wu Bangji. Ipinaalam ni Tang sa lahat ang mga kondisyon ng kanyang pakikipag-usap sa Matriarch. Doon lamang tuluyang naunawaan ni Wu Bangji ang katotohanan, ang kanyang Ice Essence transformation ay nagmula mismo sa Ice Girls Clan. Sa kanyang alaala, nang siya'y maulila, inampun siya ng organisasyon.
Ang tanging alam niya noon ay mayroon siyang kakaibang kakayahan sa yelo, ngunit kailanman ay hindi niya nalaman kung saang lahi ito nagmula. Ngayon lamang nagsimulang magtagpo ang lahat ng piraso. Ipinaalam ni Tang na naghihintay pa rin ang matriarch sa kanyang silid at inanyayahan si Wu Bangji na sumama sa kanya. Walang pag-aalinlangang pumayag si Wu Bangji. Maging si Mayor Zhang ay inutusan silang magmadali at huwag hayaang maghintay ang Ice Matriarch. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang may humarang sa kanilang daraanan. Si Cheng, sumigaw ito, halatang puno ng selos, at mariing sinabi na hinding-hindi siya papayag na pakasalan ni Wu Bangji ang mga Ice Girls. Natigilan sina Tang at Wu Bangji. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Patuloy na nagamok si Cheng sa loob ng silid, ngunit mariing sinabi ni Tang na mali ang kanyang pagkakaintindi. Hindi niya dadalhin si Wu Bangji roon upang ipakasal sa Ice Girls clan. Ang tanging layunin niya ay patunayan na may posibilidad ang pagsasanib ng mga tao at Ice Girls. Nang marinig iyon, biglang kumalma si Cheng. Para bang nahimasmasan, napayuko siya sa hiya at tumabi upang bigyang daan ang dalawa. Dahil dito, nagtungo sina Tang at Wu Bangji upang makipagkita sa Ice Matriarch. Pagdating nila, halatang kinakabahan si Wu Bangji. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay agad nang nagtanong ang Matriarch kung siya nga ba ang tinutukoy ni Tang. Hindi pa man nakasasagot si Tang ay ginamit na ng Matriarch ang kanyang kapangyarihan, nagliwanag ang kanyang mga mata, at naramdaman ni Wu Bangji ang kakaibang pagtaas at pagbaba ng kanyang bloodline power. Para bang may di maipaliwanag na puwersang nagpapakalma sa kanyang isipan. Maya-maya, pinawalang bisa ng Matriarch ang kapangyarihan. Agad namang yumuko si Wu Bangji bilang paggalang. Hiniling ng Matriarch na ibigay niya ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangang sinunod iyon ni Wu Bangji. Sinuri nito ang kanyang pulso at mabilis na nabuo ang conclusion, katamtaman ang bloodline power ni Wu Bangji, ngunit napakahusay ng kanyang cultivation. Nasa rurok na siya ng ika-8 antas. Sa isip ng Matriarch, napakataas ng vitality ni Wu Bangji, malayo sa karaniwang miyembro ng kanilang lahi. Tiyak siyang kung malilinas pa ang bloodline nito, maaabot nito ang God level. Tinanong ng Matriarch kung umasa lamang ba si Wu Bangji sa sarili niyang cultivation upang marating ang antas na iyon. Magalang na sumagot si Wu Bangji na oo, bagaman aminado siyang may ilang pagkakataong nakatanggap siya ng tulong. Ipinahayag ng Matriarch na dahil sa sariling pagsusumikap ni Wu Bangji, kahalintulad na niya ang karamihan sa mga miyembro ng Ice Girls clan. Dagdag pa niya, ang pagiging hindi ganap na puro ng bloodline nito ay hindi nangangahulugang mababa, posible raw na siya ay inapo ng isang God-level powerhouse mula sa kanilang angkan. Tinanong niya si Wu Bangji kung alam nito kung sino ang kanyang ina. Marahang sumagot si Wu Bangji na hindi niya alam. Nagmakaawa rin siyang tulungan siya ng Matriarch na mahanap ang kanyang pinagmulan. Kumunot ang noo ng Matriarch. Mahinang sinabi niyang alam ba ni Wu Bangji na isang malubhang krimen ang palihim na pakikipagrelasyon ng isang Ice Girl sa mga tagalabas. Kapag nahuli, ang parusa ay ibabalik sila sa pagiging yelo, pati na ang kanilang mga anak. Nabigla si Wu Bangji. Ipinaliwanag ng Matriarch na napatunayan na nitang ang katotohanan ng kanyang mga sinabi, ngunit may isa pa siyang malaking alalahanin, kailangan niyang dalhin si Wu Bangji pabalik sa kanilang teritoryo upang imbestigahan. Mariing tumutol si Tang. Sinabi niyang kung hindi pa pumapayag ang Ice Girls clan na makipagtulungan sa sangkatauhan, delikado ang pagsama ni Wu Bangji sa kanila. Ngunit iginiit ng Matriarch na kailangan niyang dalhin si Wu Bangji upang magpasya ang Elder Council. Kung sakaling pumayag ang mga elder sa mungkahi ni Tang, hindi raw gagawing yelo si Wu Bangji. Ngunit buo ang desisyon ni Tang, hinding-hindi siya papayag. Biglang tumaas ang tensyon sa silid. Malamig na nagtanong ang Matriarch kung pipigilan pa rin ba siya ni Tang, isang malinaw na banta. Kalmadong sumagot si Tang na maaari niya itong subukan, tila handa sa anumang gagawin ng Matriarch. Tinuwanan ng Matriarch ang sagot. Sinabi niyang kahit gaano kalakas ang bloodline ni Tang, hindi siya nito mapipigilan. Kailangan niyang dalhin si Wu Bangji. Doon nakaisip ng ibang paraan si Tang. Iminungkahi niyang maglaban silang dalawa. Kung matatalo siya, malaya nang dalhin ng Matriarch si Wu Bangji. Ngunit kung si Tang ang mananalo, itutuloy nila ang kanilang napagkasunduan. Seryosong tinanong ng Matriarch kung bakit siya makikipaglaban sa kanya.
Pabirong sagot ni Tang, dahil kinuha nito ang 5,000 elemental coins niya. Bahagyang napangiti ang matriarch, napahanga siya sa kumpiyansa ni Tang, kaya pumayag siya sa hamon. Ngunit muling nilinaw ni Tang, kung matatalo siya, maaari nilang dalhin si Wu Bangji. Ngunit kung may mangyaring masama rito, siya mismo ang wawasak sa Ice Girls clan. Nabigla ang matriarch. Hindi yun basta banta, ramdam niyang seryoso si Tang. Galit na galit siya ngayon, hindi dahil sa laban, kundi dahil sa kawalan ng respeto ng matriarch sa sangkatauhan. Dahil ipinagbabawal ang laban sa loob ng ancestral court, lumabas sila upang humanap ng angkop na lugar. Sa isang patag na bahagi ng bundok, napagpasyahan nilang doon idaos ang sagupaan. Hiniling ni Tang kay Wu Bangji na lihim lamang ang anumang kanyang masaksihan. Sa loob-loob ni Wu Bangji, nagduda siya, may sapat bang lakas si Tang upang talunin ang isang god-level powerhouse. Sinabi ng matriarch na hindi pa huli ang lahat para umatras si Tang. Ngunit mariing tumugon si Tang na hinding-hindi niya hahayaang kunin ni Wang Bingbing si Wu Bangji. Dahil dito, malamig na sinabi ng matriarch na ipakita sa kanya ni Tang kung paano siya nito matatalo. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Isang rumaragasang snowstorm ang umikot at humagupit patungo kay Tang. Sa isang kisap mata, nag-teleport si Tang palayo. Humigop siya ng malalim, kinuha ang buwelo, at sumugod, ginamit ang bipolar realm. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.